I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga Beshwa, mga Marcos Loyalist supporters, ayan, Filipino NOFW, shoutout sa inyo. Ayan guys, nakita nyo yung logo na yan, grabe no, talaga naman. Sabi po ng mga nagko-comment, iba talaga, pag matalino ang mamuno, ganito po ang resulta. Shoutout sa inyo, anong resulta? Sabi ng business, Manila Bulletin Business. Agay! Ito, puro tayo good news guys Siyempre, more and more good news tayo lagi. No? Sabi dito, basahin ko Sabi po ng Manila Bulletin Business, the Philippines banking industry reported a combined net profit of 101.9 billion in the first 3 months of 2025. Biro nyo yun. Hindi kayo naloka. Up to 10.6% from 92.1 billion a year earlier, driven by robust growth in net interest income amid higher interest earnings and better expense management. Hindi kayo naloka. Sabi ko diba guys, lagi, pag ang pinuno ng bansa, magaling talaga. Ito po yung mga resulta talaga. Totoo yun. Alam nyo yan. Hindi mo na kailangan i-explain. Kung ito si PBBM ba, hindi magaling mamuno or talagang sobrang galing. Siyempre, sobrang galing. Kumpara mo naman sa iba. Walang nangyayari. Nako. So, yan, guys, no? Biro nyo yan. Ganun pag magaling maghawak ang perang ang nakatalaga dyan, ay ganyan ang resulta. Siyempre, data from the Bank Sentral ng Pilipinas, which is ang BSP, released on Monday, ayan, May 19, showed that banks cumulative net interest income rose by 11.6%, to 276.2 billion as of end March this year, up from 247.4 billion in the same period in 2024. Ang galing, no? Sabi ko sa inyo basta maingat at very organized yung pamumuno ng isang pinuno. Kasi si Pangulong Marcos Jr. lahat na kumbaga minomonitor niya ba, no? Sa totoo lang, sa kanyang administrasyon, walang kurap Kung mayroong mga kurap man, ayan po ay nabubunyag naman, naibubulgar, tulad nung itong si dating UWA administrator. Hindi naman natin sabihin na kurap yun. Yun po ay may mali na siyang nagawa. Kumbaga, sinolo ang pagdesisyon, yung dealing niya doon sa land dealing, ika nga, no? Ayan, sabi po dito, BSP reports 10.6 billion % growth in banking sector's earning in Q1. Agay. Sabi sa inyo mga kababayan kakaiba talaga si PBBM pag namuno. Siyempre yung namumuno dyan sa Central Bank, talagang very maingat yan. Ganito dapat. Ang isang administrasyon, kumbaga, na ibubunyag, na isi-share sa social media, yung mga ganitong klaseng mga good news. Ayan, maganda ito. Dapat pinupost nila talaga sa social media para nang sa ganun, makita ng sambayan ng Pilipino na ang Pilipinas nasa magandang kamay sa pamumuno ng isang matalinong pangulo. Diba guys? Sabi dito, basahin nga natin. Ayan, banking and finance. MJ. BSP report 10.6% growth in banking sector earning in Q1. Tama ba? Published May 20, 2025. Ayan. You see guys, nalit tayo pero okay lang malit, basta may spread natin yan. Walang problema dyan. The Philippines banking industry reported a combined net profit of, nabasa po natin, 101.9 billion in the first
3 quarters of the 2025, up 100.6% from the 92.1 billion a year earlier, driven by robust growth in net interest income amid higher interest earnings and better expense management. O, di ba guys? Mas malaki ngayon, di ba? Biro nyo yun, sakay makakita niyan. Sabi nyo, mahirap ang mga Pilipino, mayaman tayo, siyempre. O, di ba? Data from the Bangko Sentral ng Pilipinas sa NBSP released on Monday, May 19 showed that the bank cumulative net interest income rose by 11.6% to 276.2 billion as of end of March this year, up from the 247.4 billion in the same period in 2024. O diba guys, umangat. Di kayo naloka. Kita nyo naman yan, no? Biro nyo. Billion as of end March in this year. Goes 276.2 billion. O, diba? From 247.4 billion in the same period in 2024. O, hindi kayo naloka. Tataas pa yan. Ganun dapat. This income represent the gaps between interest earned and the total of provision for losses on accrued interest from financial assets along with interest expenses. O, di kayo naloka. Tuloy. Bank non-interest income growth by 14.5%, reaching 60.7 billion compared to 53 billion last year. Non-interest income comes from fees, gains from financial assets and liabilities, foreign exchange profits, and other similar sources. O, diba guys? Di kayo naloka. Galing, no? Tuloy. Sabi po dito, the banking system operating income also rose by 12.2% to 336.9 billion during the period, up from, diba? Dito pa lang, makikita mo, no? Grabe, ang taas. From 300.4 billion in the same period last year. O, hindi kayo nalokan. Wow, congratulations naman yan sa atin lahat. O, diba? As of the end of March, banks non-interest expenses reach 191.1 billion, up to 13.1% from 169 billion last year. Goes. Aba, pataas ng pataas ito. This include compensation and benefits taxes and licenses, fees, and commissions, as well as impairment losses and provisions. Saan kayo makakita niyan? Meanwhile, the banking sector's total losses on financial assets reached to 29.8 billion during the period, is 36.7% increase from last year. Ayan, 21.8 billion. Tuloy. Sabi dito guys, ayan, tuloy, provision for credit losses also went up by 39% to 34.9 billion from 25.1 billion in 2024. Ayan. Siguro guys, naintindihan nyo naman yan. BSP data showed that bad debt written off reached 1.2 billion as of the end of March, up to 65.3% from 726 million the previous year. Writing of bad debts such as non-performing loans allows banks to clean up their balance sheets by removing loans deemed uncollectible. Agay. Yan. Recoveries on charge of assets also increased 57.5% to 6.3 billion versus 4 billion at the same time last year. Ayan. This referred to banks' recoveries from previous write-down of financial assets or those with allowance for credit losses. As of end of March, the banking system total assets have increased by 2.6% to 27.64 trillion, from 26.95
trillion in February. Gross. Di ba? Well, anyway, ang importante dito, mga kababayan, yung laging umaangat yung kita baga. Kumbaga gumaganda lalo ang ekonomiya ng bansa pagdating sa mga katulad nito, talaga makikita mo ang laki ng tinaas, no? Mahirap naman mga kababayan kung ang ini-spread natin dito, parang nakakalungkot yung pag naririnig mo na bumaba, wala ganong ipon, 'di ba? Hindi tumataas, agay. As of end of March this year, the BSP is regulating and supervising 44 banks or universal and commercial banks, 42 thrift banks, 379 rural and cooperative banks, 6 digital banks of 12. Ayan. So, naniniwala ako, no, itong mga tao na naka-assign dito sa Bangko Sentral, magaling talaga sila humawak, no? Magaling sila mag-manage, ayun. At siguro kung ibang administration, baka hindi natin makikita yung mga ganitong klaseng pag-angat pag-grow ng pera diyan sa BSP. Biro nyo yun. Kasi sa mga nakaramang administrasyon, mga kababayan, wala tayong nakikita yung mga ganitong mga post, di ba? Sa ngayon makikita ganyan? Sabi ng mga nagko-komento, not the level of DDS to understand. It's too microscopic. Agay. Di wow. Ayan, alam nyo na sino ayaw ng good news. Di wow. No? That's 400 billion a year in net profit. A very healthy domestic banking sector. Dapat increase nila cash dividends. Stockholders nila return more. Okay. Well guys, ganun talaga. Basta magaling mamuno, magaling mag-manage. Yan ang mga resulta di ba? Nakakataba ng puso kaya. Iba talaga kapag matalino ang namumuno. Di kayo naloka. Di ba? Sabi dito, good job Apo BBBM. Naglaing ka Apo, isagad mo na Apo ang mga project, developments, improvement before 2028. Yes. Kaya inaatupag niya na yan, mga kababayan. Kahit nag-end ang kanyang termino, at least ongoing ang construction ng mga malalaking proyekto niya. 'Di ba? Kasi yung mga proyekto na yan naka-fix na ang bayad niyan. Walang problema yung susunod na administrasyon. 'Di ba? Kasi mga big project, tuloy-tuloy tapos na yung bayaran diyan. Fix na yung yung cost ng yung isang malalaking proyekto. Halimbawa, yung isang tulay. Nag-cost ng yan. 50 billion. Yan yung 50 billion yan hanggang matapos na. 'Di ba? Sabi ko walang kahirap-hirap yung next administration, kumbaga. I suggest that establishment of export processing zone in every region, urban centers, big capitals, in order to attract locators from Taiwan, Japan, Korea, EU, US, etc. Ayan, open EPZ as in Basco, Lawag, Tugigaraw, Iligan, Santiago, Bayumbong, Bigan, La Union, ayan, etc. Ayan mga nagko-comment guys. The Philippines economy is robust growth is seen in various sectors. God bless Philippines. Totoo yan mga kababayan. Sabi ko nga, 'di ba? Nasa pamumuno 'yun ng isang pangulo talaga. Kasi si PBBM, alam nyo, nakamonitor kaya iyan. Totoo. Pag matalino tahimik, pag matalino tahimik, pag bobo maingay. Hindi kayo naloka. Nako, wali pa rin ito para sa mga DDS na bulag-bulagan sa achievement ng BBBM administration. Kaya nga, mga kababayan, ini-spread ko talaga yan. Ini-spread ko. Bakit kanyo? Para ma-inform yung taong bayan na itong Pangulong Marcos Jr. talaga napakagaling. 'Di ba? Tulad niya, yung report ng Bangko Sentral, ang laki laki ng inangat, tinaas. So ibig sabihin, napakagaling nilang mamuno at magaling sila mag-manage. 'Di ba? Yung mga banking na yan talagang
Walang kurakot. Congratulations, thank you for a job well done. Thank you for helping our country rise up. Thank you for giving solution to the government problems. Thank you, BSP. Yes, totoo yan. Kitang-kita nyo naman kung paano mamuno si PBBM. Hindi lang ma-spread ng maraming, ewan ko ba kung ini-spread ba ng mainstream media ito, ewan ko nga lang mga kababayan. Dapat nga ini-spread ito yung mga ganito eh. Ayan, ayaw ng mga DDS ng ganyan. Gusto nila bumagsak ang gobyerno. Ay, pues, kahit gusto nyo bumagsak ang gobyerno, si PBBM gusto niya iangat lalo. Diyan po kayo nagkakamali. Hindi pwede kay Pangulong Marcos yan. Lalo siyang nagpupursige. Ganyan eh. Good job, PBBM. The best result of new economic managers of the country. Hindi nagkamali si PBBM sa pagpili ng CB manager. Oo, yun ang importante. Natural, pinababagsak nyo ng todo last year. Ano ba naman yan? Walang bagsak. Mula nung umupo si Pangulong Marcos Jr., nag-uumpisa na ng naglilinis ng mga dumi ng mga nakaraan. Yan. Isa sa mga magandang nagawa niya. At least nakikita na ngayon yung bunga ng kanyang effort na talagang lahat gumanda. Ang takbo ng ekonomiya, bumaba ang inflation, dumami ang maraming trabaho, nakikilala tayo sa buong mundo, nakikilala si Pangulong Marcos sa buong mundo, kaya todo naman sa pagpupuri itong mga ibang bansa sa atin. Nako. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Basta, masaya, siyempre, pag ganito naman may mga good news, isi-share po rin natin. Importante po yan eh. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Alam ko at naintindihan nyo. See you again. Bye and baboos. God bless Philippines.